ba ang transition kung magkakaroon ng revolutionary government? Pwede pa ba rin bagsundin ang current constitution sa ibang bansa sa pagpili ng mamumuno or pack-on, pack-all na? Meaning, pati ang constitution ay dapat na ring palitan. Please enlighten me as a viewer. Kuya Mark, biglaan to ha? Okay, iba to. This is a new topic about constitutional law. But of course, I can answer this, lalo na pag constitutional law. Ang constitution natin, hindi iyan masuspend kung may kaguluhan. We will still maintain our constitution. But the people pwede nilang iset aside ang constitution. Nangyari ito nung yung panahon ni Cory Aquino, may 1973 constitution, na-set aside yun. So, na-set aside yun, dapat under the 1973 constitution, hindi si Cory Aquino ang maging presidente. But na-set aside yun because there was a revolutionary government. A revolutionary government with a different constitution. So, posible yan mangyari. But kung gamitin natin ang ating constitution ngayon, kung assuming may kaguluhan man, not necessarily ma-set aside. Kung mag-declare ang ating presidente, si BBM, ng martial law, hindi ibig sabihin na ma-set aside ang ating constitution. The constitution will remain. But kung may revolutionary government, pag mag-revolutionary government po tayo, of course, from the word revolutionary government, ang purpose nun is to set aside or gagawa ng sariling gobyerno. So kung yun ang mangyari, posible na ma-set aside ang ating constitution. Pero kay Mark, hindi na basta-basta makakapag-declare ng martial law ngayon. Di parang nung una nag-declare ng martial law, I think 1972. No, hindi lang si Marcos ang nag-declare ng martial law. If you remember, even President Duterte nag-declare ng martial law. Sa Mindanao. Mindanao nag-declare siya ng martial law. But ang martial law ngayon, iba ang martial law noong 1972 Constitution. Iba yon kasi pag nag-declare ang presidente ng martial law, parang mawala na yung function ng LGU, wala na, ang military na lahat ang nag-operate. But under the Philippine Constitution ngayon, pag mag-declare ka ng martial law, hindi ibig sabihin automatic yun. Kailangan i-review pa yan ng Congress. I-review pa yan ng lower house and the upper house kung ituloy pa nila or hindi nila ituloy. But may limitation lang, ilang araw lang ang pwede mag-declare ng martial law. But kahit mag-declare pa ng martial law, it will not suspend the Constitution. Tuloy pa rin ang court natin. Nandyan pa rin yung mga local governments ngayon, sa batas natin ngayon. Kasi nga, so, kung martial law. But what if kung may mag-declare ng revolutionary government? For example, mag-declare ang mga kalaban ni Marcos, mag-declare ng revolutionary government. Pwede pa ba nilang sundin ang Constitution? Posibleng hindi na. Kasi revolutionary government ngayon eh. Ibig sabihin ng revolutionary government, they have their own Constitution. So, posible yan mangyari. But, depende yan sa politika ngayon, ano mangyayari. So, depende sa political development. But, of course, we are just here to discuss about academic discussion na naman ito, MJ. Wala naman tayong in-encourage na mag-revolusyon or in-encourage na mag-declare ng martial law. Wala. But kung ang presidente mag-declare ng martial law, it will not suspend the Philippine Constitution. But kung ang kalaban naman gusto ng revolusyon or mag-establish ng revolutionary government, hindi ibig sabihin na yung current constitution natin ang gagamitin nila. Maybe they have their own constitution. Yun yan. Kaya nga, kasi nga Kuya Mark, nabuo ang 1987, yung ating latest na constitution dahil sa trauma sa nagdaan na pagpapatupad ng martial law. So kaya matindi ang protection. So if you remember the constitution ngayon, MJ, bago na-approve ang 1987 Philippine Constitution, nawala si Marcos 1986. Di ba? So ano yung constitution na ginamit ni Cory Aquino noong 1986 to 1987? Ito yung tinatawag na revolutionary constitution. Hindi yung 1973 constitution ang ginamit. Panahon ni Cory Aquino, noong nakaupo si Cory Aquino pagka-presidente, hindi yung 1973 constitution ang ginamit. Mayroon silang tinatawag na revolutionary constitution. 1 year lang yun ang constitution bago na-approve ang 1987 Philippine Constitution. Ayan, napunta tayo sa constitutional law. Constitutional law in relation to history.